Magandang araw pong muli mga kaaral, sana po ay maibigan po ninyo ang ating paglilinaw sa ating nakaraang video. Noon pong nakaraan ang atin pong video ay tungkol sa ikalawang mabangis na hayop na may dalawang sungay. Ipinakita po natin doon na ang mabangis na hayop ay nagbigay buhay sa larawan na kanyang ipinagawa. Ngayon nais ko lang pong balikan ang 5 katanungan na ating ibinangon upang ating masuri ang kahalagahan at kung paano po ito nauugnay sa ating kaligtasan. Dahil po ang papel na ginagampanan ng mabangis na hayop na may dalawang sungay na nagbigay buhay sa imahen o estatwa ay kasalukuyang nagaganap na ngayon ng hindi namamalayan ng karamihan. Ito po ay dahil sa mga propaganda at mga balita na kanilang ipinakakalat sa pamamagitan ng kanilang mga nag-aanyong propeta at mabilis na kumakalat dahil sa kapangyarihang naibigay sa larawan ng mabangis na hayop. Sa ating pong unang katanungan, saan po ba nagmula ang dalawang mabangis na hayop na may dalawang sungay? Sang-ayon po sa Kabanata 13 ng Apokalipsis talatang 1 ay ganito, "At tumayon to sa buhangina ng dagat. At nakita ko ang isang mabangis na hayop na umaahon mula sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo, at sa mga sungay nito ay may 10 diadema, pero sa mga ulo nito ay may mga pangalang mapamusong." Ito po ang paglalarawan sa orihinal na mabangis na hayop. Hanggang sa talatang 2, at sa talatang 11 binanggit ang paglabas ng ikalawang mabangis na hayop. Pakibasa na lang po ang talatang 11 hanggang sa talatang 15 ng Kabanata 13 upang kayo mismo ay makapagbigay ng sarili ninyong reaksyon o pagsusuri. Ngayon para po sa katanungan kung saan nagmula ang ikalawang mabangis na hayop, nais ko pong ipakita ang larawan at video nito na nakaulat sa Kabanata 13 talatang 1. Maari po bang sama-sama po muna nating panuorin ang video? Revelation 13 verse 1 and 2 says, "And it stood still on the sand of the sea. And I saw a wild beast ascending out of the sea, with 10 horns and 7 heads, and on its horns 10 diadems, but on its heads blasphemous names." Verse 2, "Now the wild beast that I saw was like a leopard, but its feet were like those of a bear, and its mouth was like a lion's mouth. And the dragon gave to the beast its power and its throne and great authority." Ngayon kung nakita na natin ang larawan at video na pinagmulan ng ikalawang mabangis na hayop, tignan po natin ang karagdagang paglalarawan kung paano natin higit na makikilala ito. Ganito po ang paglalarawan sa Kabanata 17 talatang 9 hanggang talatang 10. Dito kailangan ng isip na may karunungan. Ang 7 ulo ay sumasagisag sa 7 bundok, na sa ibabaw nito ay nakaupo ang babae. Talatang 10, "At may 7 hari. Bumagsak na ang 5, ang isa ay narito, at ang isa ay hindi pa dumarating, pero pagdating niya, mananatili siya ng maikling panahon." Sa talatang 11, "At ang mabangis na hayop na umiral pero wala na. Ito rin ang ika-8 hari, pero nagmula ito sa 7, at ito ay patungo sa pagkapuksa." Narito po ang clue sa talatang 10, may 7 ulo, bumagsak na ang 5, ang isa ay narito, at ang isa ay hindi pa dumarating. Sino ang tinutukoy na 5 na bumagsak na? Sino naman ang isa na narito nung isulat ito ni Juan at ang isa na hindi pa dumarating? Bibigyan ko po kayong muli ng pagkakataon na maunawaan ang ating napag-usapan. Inaasahan ko po na magkakasama po tayong muli sa ating susunod na video bilang paglilinaw sa mga kasunod na mga katanungan na may bagong larawan at video. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay, hanggang sa muli, bye!